President has created an ICI, investigate and prosecute corruption in infrastructure. Pero kita po natin sa mga nagdaang 100 araw, kulang na kulang po ang kanilang kapangyarihan. President BBM established the ICI, but it's obvious that its powers cannot withstand the influence and manipulations of his closest allies, benefited from this infrastructure corruption. Niyayanig po, lumulumog, nag-aapoy ang buong bayan. Hindi dahil sa mga lindol, bagyo o sunog, kundi dahil dito sa malalim na kinakaharap nating krisis. Our nation now is in deep crisis. We should not be in denial of that. We must realize that we are facing a political, not only political, but economic and moral collapse. Iyayanig tayo ng kabi-kabilang istorya, hindi matapos-tapos, ng korupsyon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi bilyon-bilyon, umaabot na ng trilyon. The President has created an ICI through EO 94. Investigate and prosecute corruption in infrastructure. Pero kita po natin sa mga nagdaang 100 araw, kulang na kulang po ang kanilang kapangyarihan. President BBM established the ICI, but it's obvious that its powers cannot withstand the influence and manipulations of his closest allies who benefited from this infrastructure corruption. The ICI must not be the instrument of Malacanang. Instead, it should be the spear and shield of the people against the corrupt. Madaling gawin ito ng institusyon ng Kongreso upang ibangon ang ating puri. Kung gugustuhin natin, kailangan madali po nating maipasa ito. Bakit kailangan? Isa batas ito. Legal mandate po ng ICI, limitado. Limitado sa executive department. At walang magagawa, lalo na kung involved ay Kongreso, ang mga pribadong mamamayan. Wala po itong subpoena and contempt powers. Nakamahalaga, sa pondo po, dependent sa presidente. Yung mga top po nila, walang kasiguruhan. Credibility is perceived as a palace instrument. Kailangan din po nila ng Financial and Forensic Audit Authority para maimbestigahan po nila yung bank records through the AMLAC, mga ledgers po ng mga contractors, mga variation orders, subcontract agreements sa DPWH ng mga contractors. Na kailangan din po nila na ma-access ng madalian upang hindi masunog o mawala yung mga records ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ating bansa. At kailangan po nila ng authority to freeze further payments or flag anomalous projects. Kailangan din po nila na mabigyan ng sapat na proteksyon yung magiging witness ng ICI. Kailangan din po maliwanag sa batas na ito, public disclosure at transparency ng ICI. Inumungkahi ko rin po na kulang sa kaalaman, lalo na pagdating po sa legislatura, yung present composition of the ICI. There must be someone from the legislative department, at least mga retired na senador o retired na congressman, upang sa ganun po ay mag-guide yung ICI sa proseso ng legislation at budget authorization sa Kongreso.